is Jonathan Shoko, the leader of this group, and this is my member, Vincent James Pestaño, Christian Ramirez, John Clarence Poserio, Lee Salinas, Vince Chloe Shoko, Mark Anthony Soroten, and JB Sumang. First of all, we would like to discuss the countermeasures when ship's watertight integrity is damaged. First is pump out bilge. Use bilge pumps to remove water from affected areas. The bilge system should be designed to handle significant waters ingress. To remove water that has entered the ship's compartments, reducing the risk of flooding and maintaining stability. Rapid pumping is essential to control the situation and prevent further flooding. There are three basic objectives of damage control are number one is prevention. Prevention means to take all practical preliminary measures such as maintaining watertight integrity, providing reserve buoyancy and stability before damage occurs. Minimization. Minimization is to minimize the and localize damage by taking measures to control flooding, preserve stability and buoyancy. Restoration. Restoration is to accomplish as quickly as possible emergency repair or restoration after occurrence of damage. Restoration requires regaining a safe margin of stability and buoyancy. Next is emergency ballasting and deballasting. Please read, Ramirez. Emergency ballasting and deballasting. Purpose: to adjust the ship's stability and trim by adding or removing water from ballast tanks. Procedure: emergency ballast tanks are typically located in the ship's bottom. They can be filled with water to lower the ship's center of gravity, improving stability. Alternatively, water can be discharged from ballast tanks to raise the center of gravity and improve trim. Importance: emergency ballasting can be crucial to compensate for water ingress and prevent the ship from capsizing. Um, Emergency ballasting and deballasting are critical safety measures in maritime operations that ensure the stability and safety of a vessel in emergency situation. Ballasting and deballasting refer to the process of filling or emptying ballast tanks with the water or ballasting media to maintain or restore a vessel's stability. May mga purpose ang emergency ballasting and deballasting. Like flooding, listing or capsizing, fire or explosions. And meron din type of emergency ballasting system like gravity-based system and pump-based system. Tapos meron Next, din siyang mga procedure like assess the situation, activate the emergency, monitor, communicate, yun. Tapos may mga importance din sa emergency ballasting like save lives, prevent environmental damage, and reduce damage to the vessel. Thank you. next Next, is watertight bulkheads. Watertight bulkheads are vertically designed watertight divisions wells within the ship's structures to avoid ingress of water in the compartment if the adjacent compartment is flooded due to damage in ship's hull. Soroten, explain. Vertically designed watertight division walls within the ship structure to avoid ingress of
water in the compartment is flooded due to the damage in ship hull. Kumbaga ang bulkhead na watertight ay dinisenyo bilang mga dibisyon o pader na watertight sa loob ng barko para maiwasan ang pagpasok ng tubig sa loob ng isang compartment. Ano nga ba ang importance ng watertight bulkhead? Pag-iwas sa pagbaha. Kumbaga, pinapanatili niya ang tubig sa isang compartment para maiwasan ng pagkalat ng tubig sa ibang bahagi ng barko. Sa pamamagitan niyan, may iwasan ng pagkasira ng ibang bahagi o pagkabaha ng ibang bahagi ng barko. In a short term, ang watertight bulkhead ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan sa barko. Okay na ba? Yes. Tapos na? Okay, next. Ship stabilizers if available. Ship stabilizer. Use of stabilizer if available. Ship stabilizer or stabilizers are fins or rotors mounted beneath the waterline and emerging literally from the hull to reduce a ship's roll due to wind or waves. Lee Salinas, explain. A ship stabilizer is device designed to reduce a ship's rolling motion, making it more comfortable and stable, especially in rough seas. And they have types of ship stabilizer. Active fin stabilizer, they are the most common type using fins that extend beyond the vessel hull below the waterline. And passive stabilizer include bilge keels, which are fixed fins that reduce roll by hydrodynamic drag exerted when the ship rolls. Okay na yun. Next is Okay na to. help of salvage equipment. Help of salvage equipment. Salvage operations require a variety of specialized tools and equipment such as cranes and winches for lifting and pulling heavy objects. Ang mga crane at winches ay mga kagamitan na ginagamit sa salvage operation sa barko upang makapangangat at makapaglipat ng mga mabibigat na bagay tulad ng mga kargamento, mga kagamitan at iba pang mga materyales. 1. Pag-angat ng mga kargamento. Ang mga crane ay ginagamit upang makapag-angat ng mga kargamento mula sa mga lumubog na barko. Paglipat ng kagamitan. Ang mga crane and winches ay ginagamit upang makapaglipat ng mga kagamitan at mga materyales sa loob ng barko. 3. Pag-refloat ng mga lumubog na barko. Ang mga crane and winches ay ginagamit upang makapag-refloat ng mga lumubog na barko o mga istruktura sa pamagitan ng paggamit ng mga airbags o buoyancy aid. 4. Pag-alis ng mga pinsala. Ang mga crane and winches ay ginagamit upang makapag-alis ng mga pinsala sa mga lumubog na barko o mga istruktura. Pumps. Pumps to remove water from sinking vessel. Ang mga pumps sa salvage operation ay mga kagamitan na mahalaga sa mga operasyon ng salvage, kung saan kailangan makapag-alis ng tubig mula sa lumubog na barko o mga istruktura sa ligtas at epektibong paraan. Mga gamit ng pumps sa salvage operation. Number 1, pag-alis ng tubig. Ang mga pumps sa salvage operation ay ginagamit upang alisin ang tubig mula sa mga lumubog na barko o mga istruktura. Pangalawa, pag-refloat ng barko. Ang mga pump sa salvage operation ay ginagamit upang makapag-refloat ng mga lumubog na barko o mga istruktura. Pangatlo, paglilinis ng tubig. Ang mga pump sa salvage operation ay ginagamit upang makapaglinis ng tubig mula sa mga lumubog na barko o mga istruktura. Di pa tapos. Airbag and buoyancy aid to refloat submerged ships.
Ang mga airbags at buoyancy aids sa salvage operations ay mga kagamitan na mahalaga sa mga operasyon ng salvage, kung saan kailangan makapag-refloat ng mga lumubog na barko o mga struktura sa ligtas at epektibong paraan. 1. Pag-refloat ng barko. Ang mga airbags at buoyancy aids sa salvage operation ay ginagamit upang makapag-refloat ng mga lumubog na barko o mga struktura. Pangalawa, pag-alis ng tubig. Ang mga airbags at buoyancy aids sa salvage operations ay ginagamit upang makapag-alis ng tubig mula sa mga lumubog na barko o mga struktura. Pangatlo, paglilinis ng tubig. Ang mga airbags at buoyancy aids sa salvage operations ay ginagamit upang makapaglinis ng tubig mula sa mga lumubog na barko o mga struktura. And that's all, guys. Thank you for joining us. Selfie. Yun lang po. Okay, sige.